Alright, in this video ay ituturo ko sa inyo kung paano kayo makakapag-register sa Sitaw. So, kapag kasi nakapag-register kayo sa Sitaw, magiging official seller na kayo ni Sitaw. And of course, magkakaroon na kayo ng profit ng 6 to 12%. So, paano nga ba ngayon mag-register kay Sitaw? Meron akong link na ipapasa sa inyo, kagaya nito, here. So, kiklik nyo lang yung link na yan. And then, mag-create lang kayo ng account. This is for demo only, no? So, yung gagawin ko para mas mabilis yung masundan. Just create your account. Fill up your name. And then your birthday. And then your email. Once done, send OTP. And then go to your email and kunin nyo yung OTP na sinend sa inyo ni Sitaw. Email verification yun. So, just type the code. And then create your password. So you can also change your password anytime. And then by signing is up, you agree to our terms and conditions, just check it and create an account. Next is you will directed here, no? So ito na yung Sitaw application. But ang gagawin mo dito is go to the right corner below on the account and then click this be a seller. Agree. And then put your shop name. Any name, basta hindi pa existed dito kay Sitaw. And then the referral code, we'll also use my referral code 64254-782AK. Once you've done on the referral code, no? So, bakit nyo gagamitin yung referral code ko? Simple lang po, para may guide ko po kayo along the way at ma-PM nyo rin po ako sa messenger, no po? So, your ID is kung ano yung meron na ID kayo, and then, make sure na napicturean nyo na yung ID para nasa gallery na lang ninyo yon at i-choose nyo na lang. And then, once done, the mobile number. And then, just click register your shop. At tingnan nyo lang po yung lalabas na notification. Ayan, your shop has been successfully registered. So, once you're done here, ito na po yun. So, parang dalawang beses kayo nag-register. Una dun sa link. At the same time, pag nasa app na kayo, nandun na kayo sa account, i-click nyo naman yung be a seller or maglalagay na kayo ng inyong shop name. So, ito na po ang inyong account ngayon. Okay na yan. Tapos na tayo. So, ang next yung gagawin po, successfully register na tayo. Ang next nyo pong gagawin, para makita nyo na dun sa account, ito, mababago siya. Mababago po ito, no? Once na nag-download na po kayo ng app. Next nyo pong gagawin after nyo mag-register is to download the app. And then, kapag na-download nyo na po yung app, ito na po yung, punta lang kayo sa Play Store na pala. Play Store, search nyo dyan yung Sitaw. And then, ayan, i-download nyo lang to or install. Kasi, since installed na yun sa akin, kaya open na lang. So, once download na, ito na po yung magiging itsura ng inyong account. So, ayan. So, di ba kanina, yung pinakita ko sa inyo is not same with this kapag nandito kayo sa account. Ito. Ito yung kanina. Kapag nasa account kayo at wala pa kayong app, ito po yung lalabas, ganyan, dito sa account. Sa right corner, bottom side, ito, account. Ito po yung lalabas. Pero once na may app na kayo, na-install nyo na, once clinic nyo po itong account dito sa pinakagilid on the right corner, so ganito na po yung lalabas. So, syempre, 0-0 pa po yung lalabas dyan. Wala pa kayong magiging order dyan kasi meron pa po tayong sunod na gagawin after that. So, for now, yung registration lang po muna ang kailangan yung tapusin.
ang sunod ko pong gagawin ng video is yung next step na kung paano mo nagagawin yung sitaw. Ayun. So, I hope na may natutunan ka po dito sa video na to. And ayan. And sana nakatulong sa'yo. So, in this video naman, ay tuturo ko naman sa inyo kung paano kayo mag-a-add ng product dito sa sitaw para makapag-start na rin kayo ng pagbibenta. So, go to your app and then click nyo lang ulit tong account dito sa right side, bottom part, and then punta po kayo dito sa products and then product warehouse. And then, click mo lang po itong search bar dito sa gilid. Diba nakita nyo po itong search product? Tapos, sa baba ng filter, merong search bar. Yan po yung kiklik nyo. And then, sa profit, ang ilalagay nyo po is 7%. Bakit 7%? Mamaya po ipapaliwanag ko kung bakit 7% at bakit wag mo ng 12%. So, depende po kasi yun. So, i-confirm muna natin. And then, lalabas na po lahat ng product na may 7% profit. Ito po yung mga mabababang product na goods para sa mga may mabababang puhunan. So, pwede po kayo mamili up to 10. I-add nyo lang po yan. So, hindi na po ako mag-a-add kasi po ay nakapag-add na po ako ng 10. So, pag na-check nyo na po yung 10, i-batch publish nyo lang po. So, hindi ko na po i-batch publish kasi meron na po akong 10 products. So, back nyo lang po. Back. Makikita nyo po yung inyong product dito sa shop setting. Yan. Sa shop setting, meron po sa taas na visit shop. Click nyo lang po yon. And then, dito po sa top sell o kaya sa all products, ay makikita nyo po yung mga inad nyong products with a profit of 7%. Bakit po 7%? Simple lang po kasi po sa 7% profit margin, mas mabilis po kayong makakapasa sa evaluation compare sa 12%. Pero, kung meron naman po kayong malaking puhunan, ay pwede nyo na po agad piliin yung 12%. Again, kapag 7% ang kinuha mong profit margin, ito ay para sa may mabababang puhunan. At kapag naman 12% ang kinuha mong profit margin, ito ay para sa mga taong may malaki ng puhunan. So, ano nga ba yung evaluation? At bakit kailangan mo itong maipasa? Yung evaluation kasi is up to 55% na dapat mapaprocess mo yung mga orders ni sitaw sa shop mo. Kapag hindi mo na-hit yung 55% na yon, ay maaari kang magkaroon ng deduction or penalty. Magkano nga ba yung penalty or deduction? 1% lang naman. Ibig sabihin, kikita ka pa rin. At ang good things dyan, mas madali po kasing maipasa kung ang kukuhanin mo ay 7% lang compare sa 12% sa evaluation. Kasi po sa 7% ay isang beses lang po yung yung ipapasa mo doon kahit hindi mo maipasa yung pangalawang evaluation ay okay lang compare sa 12% na kailangan mo maipasa yung dalawang evaluation. Kung hindi mo naiintindihan ito sa ngayon ay okay lang kasi ako hindi ko rin ito naintindihan kaagad. But good things kung naintindihan mo ito agad. Pero syempre dahil nag-aaral pa lang tayo, meron tayong GC para sa mga katanungan nyo. So yun lamang po ang gagawin ninyo at the same time. So mag-aantay na lang po kayo sa inyong dashboard na may mag-order. Yun na lang po after nyo kasing makapaglagay ng products kagaya ng tinuro ko kanina ay mag-aantay na lang po kayo ng mga pa-order na dadagsa dito sa shop mo. So sunod po nating i-video is kung paano mo naman ito lalagyan ng pera para mapaprocess mo na yung mga pa-order ni sitaw sa shop mo. So kapag na-deliver yung product na yon, saka mo makukuha yung puhunan kasama na yung profit mo. So I hope na may natutunan ka dito sa video na to. So yun lang. In this video ay ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-pick up ng order dito kay sitaw. So, go to your application and then here at your account, scroll down and go to your orders. Mapapansin nyo na sa orders na yan ay meron na tayong mga pending orders. So, pwede po kayong mamili dyan kung alin yung ipapaprocess nyo. Take note, hindi po kailangan na i-pick up nyo lahat kasi pwede naman yung kaya lang ng budget nyo. So, ito po is yan nakalagay naman yung date 2024-05, 2024-05, 2024-04. So, from 1 and 2, yung ipaprocess ko for this month. Yung nakaraang month po noong April ay hindi ko na ipaprocess kasi nag-reset na din yung system para sa orders na yan. Kaya lang, pwede pa rin naman natin yan i-process pero di ko na po yan prioritize kasi ang prioritize ko na is yung for this month. So, example ito,
number 1. Yung number 2 kasi na-confirm ko na yan kanina. So, yung number 1 is pending pa. So, pwede na natin itong i-pay and take delivery. Click lang natin yung pay and take delivery. And then, as you can see, ito na po yon, submit and pay. Once it's submitted, ayan, confirmed na po yan. Tapos, syempre, mababawasan na po yung nasa wallet balance nyo. Nasa wallet balance nyo po ay, for example, go to your wallet. And then, ayan. So, yung wallet balance natin kanina is nasa 1.6, ganon. Pero ngayon, 984 na lang siya. So, ayan. Ito na po yung ating wallet balance. And then, yung freezing money natin, ibig sabihin yun na yung kinuha natin na order kay Sitaw. So, pag wala na po yung laman, yung wallet balance nyo, so, hindi na po ulit kayo makakapag-pick ng order. Kaya ang gagawin nyo po is to recharge. Paano nga ba mag-recharge? So, pwede po through GCash. So, ito, meron ditong pamimilian na recharge wallet. And then, ito, magkano ang gusto nyo i-recharge? For example, is 2,000. And then, pipiliin nyo lang yung Pago B5 Pay. Pero, hindi tayo magre-recharge ngayon, guys, kasi naka-under maintenance si GCash. So, sa next video ko na lang pala ito gagawin. Yung pagre-recharge on how recharge. No. So, back muna natin. So, kasi wala pa po ako nung yung ibang mode of payment. Hindi ko pa napag-aaralan. So, ganun lang kadali guys, mag-pick up ng orders dito kay Sitaw. So, yan. Ngayon, pupunta tayo dito sa ating dashboard. So, yan. Makikita nyo sa dashboard natin, yan, meron tayong orders in transit kasi dalawa yung aking kinonfirm or pinick up na orders. Meron pa akong 3 pending orders at ang aking total profit dun sa 1,000 mahigit is 71 pesos. So, ganun lang siya guys kadali. So, mag-aantay lang tayo ng days, may deliver to sa customer. At pag na-deliver nito sa customer, pagbalik sa atin, kasama na yung puhunan with profit. So, ganun lang siya kadali. Back natin. So, for now, yun lang muna guys. Sa sunod kong video ay tuturo ko naman sa inyo kung paano naman kayo mag-recharge. Ayun lang. Thank you. For today's video, ituturo ko naman sa inyo kung paano kayo magre-recharge sa inyong Sitaw account. So, go to your account and click My Wallet. And then, i-click mo yung Recharge Wallet. And then, syempre, ang minimum po na recharge natin is 500. Pero, ang gagawin ko lang ngayon is 1,000 lang muna yung i-recharge ko. Tapos, ikakopy ko yon and then, pupunta na ako sa GCash. Kapunta ko sa GCash. Ayan. Ayan, so, pupunta tayo dito sa bills. And then, ayan, i-search lang po natin ang ating peso. Ayan, dun sa bills. At ilalagay na po natin yung amount, kung magkano yung i-recharge natin. And then, ipipaste lang natin yung kinapi natin sa app. And then, ilalagay din natin yung ating account name. Tapos, yung ating email address ay optional lang naman. So, i-next lang natin yan at i-confirm. Yan. Okay na yan. After that, punta na tayo ulit sa Sitaw account. And then, makikita nyo yung wallet balance na 27 pesos, i-reload na lang natin ulit. Naging 1,027 na. So, pwede na tayong mag-pick up ulit ng orders dahil meron na pong laman ng ating wallet balance. So, punta naman tayo sa orders at pipiliin natin yung mga gusto nating ipaprocess. So, lagi kong pinipili dyan is yung 200 plus lang. Kasi, nagbe-base si Sitaw sa dami ng pinaprocess, hindi sa amount. So, yan. Pili lang tayo dyan. Siyempre, yung cash lang sa budget natin. So, at i-click na natin yung pay and take delivery. Pag nakapili na tayo ng ating ipaprocess. So, submit lang natin to and pay. So, yan. Success na yan. At kapag pagkatapos nyan, so, yun pong ating wallet balance ay mababawasan na. Ayan. So,
Eto na yun. So, ayan yung in transit natin. Dagdag na. Orders in transit. Tapos, meron pa tayong pending orders na 17 orders. So, ganun lang kadali guys mag-recharge. So, thank you for watching. I hope na may natutunan ka. Don't forget to subscribe. In this video ay pag-uusapan naman natin kung totoo ba talaga na dadagsain ka ng order kapag member ka na sa Sitaw. Take note, kahit wala kang ginagawa, hindi ka nagpo-promote. Okay? Hindi ka nagpo-promote na ibenta yung mga products mo dito kay Sitaw. So, punta tayo sa Sitaw. So, yan. So, as you can see, meron na tayong your sold amount current month. Ito po yung total na pa-order natin within this month, no? So, tingnan natin guys, no, yung nasa messenger ko, screenshot ko lang to saglit. So, yung nasa messenger ko, sa aking, eto, ayan. Ito yung aking kahapon to, Friday. So, Saturday ngayon, ito yung date, Saturday. Ayan. May 4, Saturday. So, kahapon, ito yung pinag-uusapan namin, Friday sa GC ng aking mga kaibigan. Ito po yung previous na pa-order ko kahapon. So, ito. Sabi ko dyan, kakaumpisa ko pa lang, pero ito yung na-order ko sa shop ko for 3,061. So, as you can see, ito po ay Friday, kahapon po yan. Ngayon po ay Saturday, May 4, 2024. So, isang araw lang po, no? So, dinagsa po tayo guys ng order. Umabot ng 8,000 yung ating order. So, nag-load lang ulit yung sisitaw. And then, pupunta naman po tayo dito sa orders para i-check yung date. So, ito po yung mga nag-order, no? So, as you can see, meron dyang date na 2024-0504. Ibig sabihin yan, 2024 year, 05 is day, and 04 is month. So, yan. From, yan, today yan. So, today, dinagsa tayo ng order hanggang, hanggang 9. Naka 9 order tayo. 04. Tapos, kahapon, okay. Yan, naka 9 pa orders tayo hanggang 09. Ayan, 1 to 9. Ayan yung pa-order today. Tapos, ito namang 10 to 14. Yan po yung pa-order kahapon. So, yan. So, sobrang bilis lang dito kay Sitaw, guys. Hindi nyo kailangang mag-promote talaga. Si Sitaw na ang bahala na mag-promote niya ng mga products nyo. Si Sitaw na rin ang bahala na mag-process niyan, mag-deliver, mag-pack. Tapos, kumuha ng payment sa customer. And then, kapag dumating na, na-deliver na kay customer yung product, babalik sa inyo yung puhunan with the profit. Syempre, magkano yung profit? 7 to 12%. Depende sa chinus nyo na profit margin. So, eto guys, paano siya nag-work? May screenshot ako kanina. Pakita ko sa inyo. No? Screenshot. Yan. So, dito sa screenshot kasi, mapapansin nyo na eto. So, pwede kayo mamila ng any item na gusto nyo ibenta dito kay Sitaw. So, for example, bags. Ayan, may mga pinili. So, ito ang purchase price, no? So, 1,008 lang yan. Tapos, ibebenta yan ng 1,088 at ang magiging profit is 80 pesos. Ito is 8% to, yung profit margin nito. So, nasa sayo, nakadepende rin sa puhunan mo kung magkano yung profit margin na kukunin mo. If 7 or 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12%. Depende sa puhunan mo rin. So, ayun. So, hanggang doon lang for now. And I hope may natutunan ka, no? So, follow mo lang ako or mag-subscribe ka na rin sa akin para sa mas marami pang latest video. And then, ito na nga pala yung ating mga new products ngayong summertime 2024 dito kay Sitaw. So, yun lang. God bless everyone.